Unang tapak pa lang ni Salome sa bakuran ay nakaramdam na siya ng kakaibang kilabot. Mahirap ipaliwanag pero ngayon lang niya ito naranasan sa buong buhay niya. Huwag kang matakot, mabait ang lola, ang sabi ni Felipe kay Salome. Napinisil pa ang kamay ng asawa. Let's get inside. Yaya ng lalaki. At nagpatiuna ng lakad. Puro antigo ang mga kasangkapang sumalubong sa mga mata ni Salome. Tila dinala siya sa ibang dimensyon dahil sa atmosfera ng kabahayan. Old ancestral house ito. Bahay pa ng mga kanununuan namin. Nagpasalin-salin sa marami ng mga henerasyon, pero heto, buong buo pa rin dahil napreserba. Pagmamalaki ni Felipe. Felipe, iho, ang tinig ay nanggagaling sa itaas na palapag ng bahay. Tumingala si Salome at nakita ang isang matandang babae na ngayon ay bumaba mula sa mataas na hagdanan. Kanina ko pa kayo hinihintay, ang nakangiting sabi ng matanda na sinalubong si Felipe sa pagbaba. Tulad ng nobyo ay nagmano si Salome sa agwila ng asawa. Ito ba ang bago mong asawa? Ang nakangiti pa ring wika ng babae na ngayon ay nakatitig sa kanya. Biyudo na si Felipe sa edad na 30. Namatay daw sa isang aksidente ang unang asawa nito. Ayon na rin sa kwento ng lalaki sa kanya. Opo, Lola. Nagpakasal na kami sa huwes. Pero ang balak namin ay magpakasal pa rin sa simbahan, sagot ni Felipe. Tumango-tango ang matanda. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Nakahanda na ang iyong silid. Magpahinga muna kayo habang naghahanda ako ng pagkain. Ikinapit na ni Felipe ang braso sa bewang ni Salome. I'm dead tired. Ang layo ng biyahe natin. Magpahinga muna tayo habang hinihintay ang tawag ni Lola. Anito. Sumunod siya sa asawa. Sa dibdib ay bumabangon ang kanyang pagtataka. Mula nang dumating ay wala siyang nakitang ibang tao sa bahay na iyon maliban sa lola ni Felipe. Ang bakal na gate ay bumubukas na otomatiko ng pindutin ng asawa ang dala nitong remote control para iyong bumukas. Luma at antigo ang bahay, pero naka-remote control
maging ang paligid. Naikwento nga ni Felipe sa kanya na mataas ang bultahe ng kuryente sa mga steel fences sa malawak na bakuran, kaya walang nagtatangkang magnakaw o lumapit man lang doon. Nag-iisa ang bahay at malayo sa komunidad, at kung matatakutin ay hindi marahil magtatangka na lapitan iyon. Ulila na sa magulang si Felipe. Iyon ang alam niya. Ang matanda ang nagpalaki at nagpaaral sa lalaki sa Maynila. 30 anyos na si Felipe, pero wala sa itsura nito. Gwapo ang lalaki at talagang may pang-akit ang pagkamaginoo. Malungkot ang buhay nito dahil sa 2 beses na pag-aasawa at parehong namatay ang mga iyon. Nagitla pa si Salome nang marinig ang tinig ni Lola ni Felipe mula sa intercom na nakakabit sa isang bahagi ng silid. Nakahanda na raw ang merienda. Hinihintay na raw silang mag-asawa sa komedor. Ginapangan na naman ang kilabot si Salome. Ewan ba niya, pero hindi talaga niya mapaliwanag ang damdaming iyon. Nanlalamig siya at nananayo ang mga balahibo sa isang walang dahilang takot. Pero talagang natatakot pa rin siya. Kain ng kain ang masiglang sabi ng lola ni Felipe, na ang tansya niya ay lampas 90. Ayos na, pero tila mas masigla pa sa kanya ang katawan. Ngumiti lang siya at nagpatuloy sa kunwa ay maganang pagkain. Mukhang mahiyahin itong asawa mo, ang sabi ng matanda ng apo. Naman ang hinarap. Kumibudili. Pasensya na po, sambit ni Salome. Naninibago lang po ako. Lumaki kasi sa lungsod si Salome, Lola. Naka-culture shock siguro sa kapaligiran, sabat ni Felipe. Maswerte ka, Felipe, at nagustuhan ka nitong asawa mo. Tipong mabait at mapagpasensya. Maganda pa, mayroong matanda at tumitig kay Salome. Mamaya ay ipapasyal kita sa bakuran. Malaki itong propiedad namin at kulang ang kalahating araw para maipasyal kita sa lahat ng sulok. Masayang sabi ng matanda. Tamang-tama at pababa na ang araw. Hindi na mainit maglakad. O hayan, huwag mong ipahiya ang lola, ha? Siniko pa ni Felipe si Salome. Kay Felipe na lang po ako magpapasama, Lola. Mapapagod pa kayo. Magalang niyang tanggi. Nako, kung kay Felipe na lang naman ay baka mas matibay pa ang tuhod ko. Saka gusto kong magkausap tayo ng sarilinan. May sasabihin ako sa iyo tungkol sa Damontres na asawa mo,
diskreto lang at sinabayan nito iyon ng isang malutong na tawa. Napatingin siya sa lalaki. Oo, wag mo akong tingnan ng ganyan. Iniintriga lang ako ng lola, ani Felipe, na alangang matatawa na lang, alangang magseryoso. Nawalang halaga ang pagtanggi ni Salome nang ipasyal siya ng matanda sa malawak na bakuran. Nagulat nga siya dahil sa harap ng malaking bahay ay tanging magagandang mga bulaklak at mga puno. Hindi gaanong tumaas ang salubong sa mata. Sa likod bahay pala ay maraming mga puno, mga halaman na iba't ibang klase at halos magpadilim ng iyon sa paligid. Bawat punong narito ay importante sa angkan namin, anang matanda. Representasyon ng bawat isang pamilya namin ang mga punong narito. Para palang literal na family tree ang mga ito, ani Salome. Hindi pinansin na matanda ang komento niya. Nagpatiun na itong lumakad kaya halos kumandirit siya sa paghabol sa mabilis nitong mga hakbang. Dumaan sila sa pagitan ng mga baging na naglawit mula sa mga puno. Umiwas din si Salome sa mga matitinik na halamang wari ay ibig siyang harangan para huwag makita ang lugar na iyon. Napangiwi siya nang sa pag-iwas sa matinik na dawag ay bumagsak ang paa sa isang nakausling ugat at halos bumaliktad siya kundi agad nakabawi sa balanse. Napalingon ang lola ni Felipe nang mapansing hindi agad siya nakasunod. Nakita nito na paupo niyang hinihilot ang bukong-bukong na agad umalsa dahil sa pagkapatid. Bilisan mo! Makapangyarihan nitong utos. Malapit nang lumubog ang araw. Nakadama naman siya ng kilabot. Nagsisi tuloy siya kung bakit pumayag na huwag sumama sa kanila si Felipe. Paika-ika at palihim na kagat ng labing sumunod si Salome sa matanda. Pumapagpag ang dibdib niya. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng kasukalan ng gubat. Sa pagmamadali at dahil sa hindi maayos na paglakad ay nadapa si Salome. Ngayon ay hindi siya makatayo. Luminsad na ang buto niya sa bukong-bukong na kanina ay agad nang namaga. Napaiyak siya sa sakit. Lola, hindi po ako makakalakad, sabi niya habang sa isip ay lalong nag-uulol ang takot. Kung hindi siya makalalakad, imposible ring maalalayan siya ng matanda na makabalik ng bahay. Tiyak na maiiwan siya sa lugar na iyon bago pa mapuntahan ni Felipe. At naisip ni Salome,
ito ba ang nagdudulot ng kaba sa kanya? Takot siya sa dilim at dahil papalubog na ang araw ay nagdaragdag iyon ng karimlan sa paligid na halos binalot na ng dilim dahil sa matataas na puno at kasukalan. Nagulat pa si Salome nang may humablot sa balikat. Napatingala siya. Umurong ang dila niya na makita ang lola ni Felipe. Matalim ang mga mata itong nakatitig sa kanya. "Lola?" sambit niya. Pero hindi na nasundan yon. Pahablot siyang hinila ng matanda sa buhok. Napakalakas nito at halos matanggal sa anit ang buhok niya sa paghila nito. Sinubukan niyang hawakan ang kamay. Napakalakas nito at halos matanggal sa anit ang buhok niya sa paghila nito. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng matanda para pigilan, pero wala siyang laban sa kakaiba nitong lakas. Habol niya ang hininga ng bitawan siya ng lola ni Felipe. Halos mawalan na rin siya ng malay tao. Nang idilat niya ang mga mata, ay tumambad sa kanya ang hilera ng mga taong puno. Mga puno na may buhay. Mga tao na ang kaanyuan ay hating puno at hating tao. Ibig sumabog ang ulo ni Salome. At instinct marahil, nagsisigaw siya. Malakas na sigaw na maging siya ay nabingi sa lakas. "Saklolo!" Natuwa ang mga taong puno. May humampas ng kamay sa sanga. Sa mukha niya, lumatay, nag-iwan ng sugat iyon. May isa uling humampas. Sa ulo naman niya, mas malakas. Naramdaman ni Salome ang pagtulo ng masaganang dugo sa kanyang mukha. Hindi na nakapagsalita si Salome. Sunod-sunod na ang bira, hampas, bayo, tulak, pangudngod sa kanya. Felipe, tulungan mo ako." Sigaw ng isip niya. Sa di kalayuan, nakahalukip-kip na nakatingin sa nagaganap si Felipe. Tikom ang mga labi. Walang emosyong mababakas sa mga mata. Sa pagdidilim ng diwa ni Salome, ay waring nakita niya ang asawa nang lapitan ng lola nito at tapikin sa balikat. Nakangiti ang matanda. Waring binabati ang lalaki sa pagkakasakatuparan ng isang misyon. Ngayon ay alam na niya kung ano ang dahilan at namatay ang mga naunang asawa
ni Felipe. Dinadala iyon ng lalaki sa lumang bahay at ipinapakain sa mga kamag-anak nitong mga taong puno. Sayang at huli na ang lahat bago niya natuklasan.